all pray na ilagay po natin na ating pong mga sarili sa presensya po na ating po. Heavenly Father, amin pong pagpalang Diyos, pinupuri at dinadakila ko po namin sa araw po na ito. Salamat po Panginoon dahil Ikaw po ang Diyos na kailanman ay hindi po nagkukulang. You are faithful, you are good, you remain the same yesterday, today, and forever. Salamat po Panginoon sa panibagong umaga po na ito, sa panibagong lakas, at sa pagkakataong muli po namin ikaw na maparangalan sa amin pong online Sunday worship. And Lord, salamat po sa bawat biyayang patuloy niyo pong ibinubuhos sa amin pong buhay, sa amin pong pamilya, at sa amin pong kaligtasan, at sa kapayapaan na hindi po kayang ibigay po ng mundong ito. Tunay ng napakabuti niyo po Panginoon, even you fall short, you remain patient and kind, even when life feels uncertain, your promises never fail. Kaya po ngayon, nataas po namin ang aming papuri at pasasalamat po sa inyo lamang po Panginoon. Sapagkat ikaw po ang karapat-dapat sa lahat po na kaluwalhatian. We deserve all our praise and glory, Father God. And Panginoon, lumalapit din po kami sa ng may pagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga pagkukulang at sa amin pong kasalanan. At linisin niyo po nawa ang aming puso at palitan po ito ng kagalakan at ng kapayapaan. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat na sumamba po sa inyo. At habang kami po ay nagtitipon, hinihiling po namin na ikaw lamang po ang aming maranasan. Alisin niyo po ang anumang takot, ang anumang pagod, alalahanin na dala po namin ngayon at punuin niyo po ang aming mga puso ng inyo pong presensya, Panginoon. And Lord, we also lift up to you our Pastor Darwin. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pagsunod at sa kanyang pusong hanggang maglingkod. Gabayin niyo po siya habang ibinabahagi po niya ang inyong salita. Fill him with your wisdom, strength, and anointing, so that every word he speaks will bring encouragement, conviction, and hope. At kami naman po, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, tulungan niyo po kaming maunawaan ang inyong mensahe, at nawa po ay magamit po namin ito sa araw-araw po namin at buhay. At hayaan niyo po sa aming pagpakikinig ngayon ay tunay po naming maranasan ang inyong pag-ibig. Sa lahat po ng ito, Panginoon, tinataas po namin na aming taos-pusong pasasalamat at salamat po sa inyong sapat na pag-ibig, sa inyong pong walang sawang pag-aaruga, at sa biyayang laging sapat po, Panginoon, sa bawat araw. Ikaw po aming sandigan, aming kalakasan at aming kagalakan. Kaya't sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Ito po ay tinataas po namin, Panginoon, sa ngalan po ng Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi po. Amen. Amen. Amen.
Basahin natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Itong katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabi si pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopa nito ay bagong tupa ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino nang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Itikit po natin ang ating mga mata at surihin po natin ang ating mga puso. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po'y nakikinig. Pagkisyahin ng Diyos na ibabahagi ko sa atin ng ating kapatid na si Pastor Darwin. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Bago pong lahat, purihin po natin ang Panginoon. Okay po ba yung audio? Malakas po ba? Malakas po. Okay po. Salamat po. Sige po. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon, no? Ito po, ang ating pong reference verse ay mula sa John chapter 8. John chapter 8 verse 1 to 12. Verse 1 to 12. Sige po, basahin po natin. Ang title po nitong verse po na ito, no? The woman taken in adultery, no? Ang babae na nahuli sa pangangalunya. Sige po, basahin po natin. Babasahin ko na lang muna po, no? Wala po dito yung buong
yung buong verse. Babasahin ko na lang po. Sige po. Verse 1, But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Verse 3, Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Verse 5, Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Verse 6, This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. Verse 7, So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Verse 8, And again he stooped down and wrote on the ground. Verse 9, Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Verse 10, When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Verse 11, she said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Verse 12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Dito po mga kapatid, no, kung babasahin po natin ang New Testament, mula po nung dumating ang Panginoong Hesus, no, maraming beses na po na sinusubukan, no, nung itong mga Pariseyo, itong mga tagapagturo ng kautusan ang ating Panginoong Hesus, no. Minsan ang pinag-uusapan nila ay yung tungkol sa araw ng Sabat o yung araw ng pahihinga. Minsan naman tungkol ito sa yung pagkabuhay o yung resurrection, no? Parati nilang parang gustong hanapan ng mali o ng butas ang ating Panginoong Hesus, no? Dito nga po sa verse na to, minsan ang Panginoong Hesus ay nagtuturo doon sa templo, no? Meron pong dinalang babae itong mga tagapagturo ng kautusan at itong mga Pariseyo, kasama na rin yung maraming tao, no, na nahuli, no, nahuli nila na caught in the act na nag-commit ng pangangulunya o ng adultery, no. Dito po sa verse na ito, pilit na sinusubukan ng mga Pariseyo, no, yung mga tagapagturo ng kautusan, itong ang ating Panginoong Hesus, no. Binibigyan siya ng mga sitwasyon na involve yung kautusan, no. Itong verse na to, sapagkat gusto nitong mga Pariseyo na, no, na hanapan siya ng butas o mali, no, upang mayroong maiparatang sa kanila, no. Kung babalikan po natin yung verse 3, 4, and 5, no? Yan. Kung babalikan po natin, ang sabi dito, then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, no? And when they had set her in the midst, no? Nung siya ay noong nahuli nila yung babae, no, at
iniharap nito sa maraming tao, no, sa Panginoong Hesus, no. Tinanong nila ang Panginoong Hesus na, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya, no. Sabi nila, ayon sa kautusan ni Moises, no, dapat daw itong batuhin hanggang sa mamatay, no. Ano yung masasabi mo? Tinatanong ng mga Pariseyo ang Panginoong Hesus, no. Itong babae na to, no, na nahuli sa pangangalunya, kung mapapansin po natin, wala pong sinabi dito na nag-react or nagsabi na wala siyang kasalanan, no. No, hindi man lang siya nagmakaawa, no. Makikita rin po natin dito na hindi rin po tinuligsa ng Panginoong Hesus o pinagbawalan yung mga nagdala sa kanya, no. Hindi niya pinagbawalan, no, o hindi niya tinuligsa, no, yung mga nag-aakusa doon sa babae, no. Marahil alam mismo ng Panginoong Hesus na talagang nakagawa ng pagkakasala yung babae, no. Kung titignan po natin yung babae dito na nagkasala, mga kapatid, no, parang itong tao na ito, no, inilalarawan niya tayong lahat, no. Kasi kung babasahin po natin sa mga taga-Roma chapter 3 verse 23, no, ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no. Kung titignan po natin, mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral, no, ng salita ng Diyos, no, lahat po tayo ay makasalanan, no. Kaya po kung titignan natin itong babae na to, na parang nire-represent niya, no, inilalarawan niya na tayong mga tao ay lahat ay makasalanan, no. Kung titignan po natin, no, ang ating Panginoong Hesus, no, yung sinabi, katulad nga ng sinabi natin kanina, na hindi siya nag-react, no, tahimik lang siya, no. Kung titignan po natin yung nature ng ating Panginoong Hesus, no, yung pagiging Diyos niya, no, ang Diyos po ay banal at matuwid, no, holy and righteous. Ibig sabihin, ang Diyos po ay kumikilos sa perpektong kabutihan, no, dahil nga siya po ay Diyos, no. Ito po yung nature niya bilang Diyos, no. Patuloy siya na gumagawa ng tama, no, bilang Diyos. Siya ay makatarungan, siya ay totoo, walang anumang kasamaan o hindi patas sa kanyang pagkilos o yung kanyang karakter mismo, no. Parati po siyang patas, no. Ang kanyang katuwiran ay ipinapahayag niya sa kanyang makatarungang paghatol, no, dahil nga siya po ay Diyos, no. Ibig sabihin, bilang Diyos, no, ang ating Panginoong Hesus, ibig sabihin yung kasalanan ay kasalanan, no. Yung mali ay mali, no. Hindi po siya nagbabawas o nagpapababa ng pananagutan o ng kasalanan, no. Kung titignan nga po natin, no, tayong mga magulang, yung mga anak natin kapag nakagawa ng kasalanan ay papagalitan natin dahil siya ay nakagawa ng kasalanan. Pero kapag lumipas na yung oras o araw at itong anak natin ay medyo naglalambing o inaamo-amo tayo, no, yung kasalanan niya para sa ating mga magulang ay mababawasan. Sasabihin natin na, o sige, wag mo na ulitin na, o sige, ano ka na, para bang nababawasan yung pagkakasala niya para sa ating mga magulang. Pero sa ating Diyos, sa ating Panginoon, hindi po. Ang kasalanan ay kasalanan, no. Ang mali, pagbalik ta rin mo, mali pa rin yun para sa ating Panginoon, no. Hindi po siya nagbabawas o nagpapababa ng pananagutan o ng kasalanan, no. Kaya po yung nagawa po ng babae na kasalanan ng pangangalunya ay nananatiling pangangalunya, no. Hindi lamang ito isang pagtataksil, ito po ay isang kasalanan, no. Ang pamantayan po ng Diyos ay hindi nagbabago, no? Sa verse 6, 7 and 8, no, tignan po natin ang sabi po dito sa verse 6, 7 and
This they said, testing him, no, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. No? So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, no, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. And again, he stooped down and wrote on the ground. No, pinipilit siya ng mga Pariseyo pati ng mga tagapagturo na kautusan. Sabi, ano po ang masasabi nyo? No? Tinatanong siya. Hinahanapan po ng mga Pariseyo, no? Kung ano yung maipaparatang nila laban sa Panginoong Hesus, no? Pero pinipilit pa rin siya, no? Paulit-ulit nagtatanong, ano yung masasabi mo? Sabi niya gano'n. Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, no, tumayo siya, no, at sinabi niya, o sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. No, sabi niya gano'n. No? Kung nung iniharap nila nung mga tao, yung babaeng nagkasala ng pangangulo niya sa Panginoong Hesus, no? Ano po yung unang reaction ng ating Panginoon, no? Ang ginawa niya po, no, siya po ay yumuko at sumulat sa lupa, no, na parang walang narinig, no? Tandaan po natin na ang layunin po ng mga Pariseyo o ng mga tagapagturo ng kautusan para i-tempt o subukin ang ating Panginoong Hesus, no? Gusto nilang magkaroon ng may maipaparatang sa kanya, no? Mga kapatid, nung iniharap po sa kanya yung babaeng nagkasala ng pangangulo niya, no? Nung tinanong siya ng mga Pariseyo, sabi niya, sabi ng mga tao, ng mga Pariseyo, ayon sa kautusan ni Moses, ang babaeng tulad niya dapat batuhin hanggang sa mamatay. Sabi nila, no? Pero hindi po siya nagsalita agad, no? Kung mapapansin po natin, mga kapatid, no? Hindi po siya nagsalita agad o nagpaliwanag agad doon sa mga Pariseyo o doon sa mga tagapagturo ng kautusan, no? Sa halip, siya po ay yumuko at nagsulat sa lupa, no? Mga kapatid, ito po ay naglalarawan, no, ng kanyang pagbaba upang iligtas ang sanlibutan sa kasalanan, no? Ito po ay naglalarawan ng pagyukod o yung pagsunod sa utos ng Diyos, ng Diyos Ama, na sagipin ang mga tao sa kasalanan, no? Dito po sa kwento, ang sabi po ay siya ay yumuko at sumulat sa lupa, no? Ano po kaya yung isinulat niya sa lupa, no? Wala pong sinabi dito, mga kapatid. Wala pong sinabi dito kung ano yung isinulat niya sa lupa, no? Pero kung titignan po natin, kung sisiyasatin po natin, mga kapatid, kung titignan po natin sa Leviticus chapter 20 verse 10, no? Ang sabi po dito, ito po ay makikita sa Old Testament. Ang sabi po dito, kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin, no? Kung titignan po natin dito sa kwento, ang dala-dala lang po ng mga Pariseyo, ng mga tagapagturo ng kautusan, yung mga tao, ay yung babae lang na nagkasala, no? Ang ibig sabihin ba rito, yun ba yung dahilan, no? Hindi po natin alam, no? Yun ba yung dahilan kung bakit yun ba yung isinisulat ng ating Panginoon, no? Hindi natin alam, hindi po sinabi dito yun. Ito ba ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan dahil yung babae lang ang dinala, no? Hindi rin po natin alam dahil hindi nga po dito na nabanggit o nasabi. Pero kung babalikan po natin yung verse 7, no? Yung mga Pariseyo, yung mga tagapagturo ng kautusan, pati na rin yung mga tao, no, gusto nilang batuhin yung babae na nagkasala dahil gusto nilang sumbatan, gusto nilang hatulan, husgahan yung babae, no? Paulit-ulit nilang tinatanong ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa kanila, no, sa verse 7, ang sabi sa kanila ng Panginoong Hesus, no, ang sabi, kung sino sa inyo
ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. No? At pagkatapos nga pong sabihin ito ng ating Panginoon doon sa mga tao, no? Sa verse 8, no? Muli po siyang yumuko at nagsulat sa lupa. No? Doon sa verse 8. No? Maaring hindi rin po rito nakasulat kung ano yung isinusulat niya sa lupa, no? Ang isinusulat niya kaya ay yung 10 utos ng Diyos, no? Hindi po natin alam. Marahil baka, no? Pero hindi po natin alam kung ano yung isinusulat niya, no? Kaya po kung titignan po natin yung verse 9, no? Ang sabi doon nga po sa verse 7, no? Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya, no? Kung titignan po natin, mga kapatid, ayon po sa salita ng Diyos, no? Lahat po tayo ay may kasalanan, no? Kung titignan po natin sa mga taga-Roma chapter 3 verse 10 to 12, no? Ang sabi po diyan, basahin po natin. Ang sabi po, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No? Ibig sabihin, tayo pong lahat, no? Walang exemption. Lahat po tayo ay makasalanan. No? Kaya po dito sa verse 9, ang sabi, then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. No? Nung marinig po ng mga tao, isa-isa po silang umalis, no? Mula sa pinakamatanda hanggang ang naiwan na lang po ang Panginoong Hesus at yung babae, no? Sila na lang po yung naiwan, no? Yung kaninang mga taong gustong batuhin yung babae na nagkasala, no? Gusto nilang hatulan, husgahan, ito po ay isa-isang umalis, no? Na-realize nila nung narinig nila ang Panginoong Hesus, na-realize nila na sila ay makasalanan din, no? Na-realize nila na hindi pala nila dapat husgahan yung babaeng makasalanan sapagkat sila mismo ay makasalanan, no? Nakonsensya, no? Nakonsensya sila, no? Natatandaan po ba natin, mga kapatid, no? Nung panahon na tayo po ay namulat sa katotohanan, no? Sa pamamagitan po ng banal na salita ng Diyos, no? Naunawaan natin na tayo ay makasalanan, no? Nung tayo ay namulat, no? Naunawaan natin na wala tayong magagawa upang iligtas ang ating mga sarili, no? Ano po yung ginawa natin, mga kapatid? Tayo po ay lumapit sa Panginoong Hesus, no? Sapagkat naunawaan natin na kung aaminin natin na tayo ay makasalanan, no? At tayo ay magsisisi at isuko natin ang ating sarili sa Panginoon, no? At tayo po ay lumapit sa Panginoong Hesus at sumampalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang Diyos at personal na tagapagligtas, ay maliligtas po tayo at mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan, no? Dito po sa kwento, no, yung pong mga tao, no, na-realize nila, nalaman nila na na-realize nila na sila ay makasalanan din pala, no? Sila ay makasalanan. Pero sila po ay umalis at lumayo sa Panginoong Hesus, no? Pero yung babae, no, na natili doon, bagamat alam na niya na wala na yung mga tao na gusto siyang husgahan, wala na yung mga taong gusto siyang batuhin, no? Pero nanatili pa po siya ron sa harapan ng Panginoong Hesus, no? Sa verse 10 and 11, ang sabi nga po dito, no? Verse 10 and 11, sabi, when Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, woman,
where are the accusers of yours? Has no one condemned you? She said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. No? Sabi po sa kanya, tumayo ang Panginoong Hesus daw at sinabi sa babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Tanong ng Panginoong Hesus. Sumagot po yung babae. Sabi, wala po, Panginoon. No? Kaya sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, hindi rin kita hahatulan, maaari ka nang umalis. No? Pero huwag ka nang muling magkasala. No? Sa verse 11, nakita nyo po mga kapatid, tinawag po ng babae ang Panginoong Hesus na Lord. No? Sabi niya, wala po. Tinanong siya, may humatol ba sa'yo? Ang sabi niya, wala po, Panginoon. Sabi niya. No? Ano po ang sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus? Sabi, hindi rin kita hahatulan, maaari ka nang umalis. No? Mga kapatid, ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. No? Kung titignan po natin ang Juan chapter 6 verse 35. Ang sabi po dito, hindi ko po yata na naisulat, no? Pero babasahin ko na lang po, no? Ang sabi po sa Juan chapter 6 verse 35, ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. No? Yung pong babae na nagkasala sa pangangalunya, bagamat nag-alisa na yung mga taong gusto siyang batuhin at hatulan, no? Hindi po siya umalis at nagtago, no? Sa halip siya ay nanatili sa harapan ng Panginoong Hesus. Siya po ay lumapit, no? Siya po ay lumapit sa Panginoon, no? Tinawag niya ang Panginoong Hesus na Panginoon, no? Sabi nga po, ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. No? Ibig sabihin, dito po, ang sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, sabi sa kanya, hindi rin kita hahatulan, maaari ka na umalis, pero huwag ka na muling magkasala. Ibig sabihin, pinatawad po yung kanyang kasalanan. Marahil, alam po ng Panginoong Hesus na lumapit at sumampalataya itong babaeng nagkasala ng pangangalunya. No? Kaya po mga kapatid, no? Kung babasahin po natin yung verse 12, ang sabi po rito, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. No? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, dahil nasa kanya na ang ilaw na gumagabay patungo sa buhay. Mga kapatid, naranasan na ba natin, no? Yung mapunta tayo sa madilim na lugar, no? Or biglang dumilim kung saan tayo naroroon, no? Ano po yung initial reaction natin, no? Kasi doon po sa madilim na lugar, no, wala po tayong makita, no? Kaya ang nagiging reaction natin, bubuksan natin yung ilaw ng ating cellphone, or maghahanap tayo ng flashlight, no? Para makita natin kung ano yung nandun sa madilim na lugar, o yung dadaanan natin doon sa madilim na yun, no? Kaya po mga kapatid, para din po yan dito sa sinabi, no, na ang Panginoong Hesus ang ilaw ng mundo, no? Ang sino mang sumusunod sa Panginoong Hesus ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, no? Kaya po mga kapatid,
kung titignan po natin, isa po ito sa 7 na I am ng Panginoon, no? Ang sabi dito, I am the light of the world, no? Para po bang ang katayuan po kasi natin, mga kapatid, tayo po ay nasa kadiliman, no? Dito sa mundo na to, no? Kailangan po natin ng ilaw para makita po natin yung daan, no, patungo sa kaligtasan, no? Ang sabi nga po sa Juan chapter 14 verse 6, ang sabi po dito, no, ako, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, no? Kung yun nga pong yung pong babae na nagkasala ng pangangulo niya, no, hindi po siya umalis, no, sa halip siya po ay nanatili sa Panginoon, no? Kaya alam po ng Panginoong Hesus na siya po ay nagsisi at sumampalataya, no? Pagka tinawag niya ang Panginoong Hesus na Panginoon, no? Mga kapatid, tayo po, no, tayo po, ang katayuan po natin ay nasa kadiliman, no? Hindi po natin ito alam, no, sapagkat ang yung pong kalaban, no, nadidisip po niya ang ating kaisipan, no, na akala natin na tayo ay nasa ordinaryo o nasa okay na katayuan, pero hindi po, mga kapatid, no? Kung titignan nga po natin yung John 3:16, ang sabi po doon, no, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak, no? Ang sabi po doon, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Bakit po sinabi yun, no? Pwede naman pong sabihin na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang nakalagay po ron, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin po, mapapahamak po ang hindi po sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po, mga kapatid, na narito na po tayo sa end times na tinatawag, no, sa mga huling panahon, no? Hindi po natin alam kung kailan po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga po, siya po ang daan, ang katotohanan at siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay, no? Wala pong mediator, no? Wala pong kahit sino mang mediator. Ang tanging mediator lamang po natin ay ang ating Panginoong Hesus upang makabalik muli, no? Upang makabalik muli sa piling ng Diyos Ama, no? Sabi rito, no, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, no? Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sana po ay na-bless po tayo sa pamamagitan po nitong banal na salita ng ating Panginoon. Good morning po. Maraming salamat. Amen. Tayo po ay magtapos ng panalangin. O Diyos na aming Ama na dakila, banal at makapangyarihan, muling pasasalamat po sa oras na ito sa aming online Sunday worship. Salamat po at muli na naman kaming na-bless at nakarinig na inyong salita. Panginoon, salamat po muli sa bagong mensahe na naman na patuloy kaming napapaalalahanan sa pamamagitan ng aming kapatid na si Pastor Darwin. Muling pasasalamat po sa paggabay mo sa kanya at sa taglay na karunungan at kaalaman. At sa pamamagitan niya, kami ay tinutuyod at itinatama sa aming kamalian. At itong mensahe ngayon ay malaking pakinabang sa aming mga buhay at kaluluwa.
Tunay nga po na walang matuwid at perpektong tao. At ang lahat ay makasalanan. Kaya po kaming tumanggap na at nananampalataya sa inyo, Panginoong Hesus, ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong tinubos sa aming mga kasalanan. Kaya po nagpapasalamat kami sa libreng regalo ng Ama para sa kaligtasan. Purihin ka, o aming Diyos. Muli po, patuloy po kaming dumadalangin na kami mas lalo tumatag at tumibay, lalo na sa mga pagsubok na aming kinakaharap sa kasalukuyan. At patuloy namin ilalalapit sa inyo ang aming kalakasan espiritual. At sana'y patuloy mo kami i-guide kasama ng banal na Espiritu sa aming patuloy na misyon, at para lalo pang lumaganap ang inyong mga salita at makapagligtas pa ng mga kaluluwa na naliligaw. Muli po sa oras na ito, sa aming pagtatapos, ay patuloy mo kaming ingatan, gabayan at bigyan ng maraming pagkakataon at pag-asa na mapanatili ang aming mabuting ginagampanan sa buhay. Pagpalain mo po muli kami at tanggapin niyo ang aming papuri, pagsamba at karangalan. Ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Tayo po magsabi ng Amen. Amen. Wash me in